Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bermy Dizon. Kapatid po ako ni Mrs. Neng Maninan, Ate Neng. Bayaw po ni Pastor Med. At pamangkin ko po si Yasmin. Ako po ay pastor dito sa Los Angeles area. 24 years na po ako rito at 36 years na akong pastor total. Yung ibang years po before coming dito sa Amerika, dun sa Pilipinas. Nakiusap po ang aking ate na kung pwede ako ay magbigay ng mensahe sa inyo at kung ito po ay gawin ko sa Tagalog. To be honest with you po, this will be the first time. First time ko pong magbigay ng message sa Tagalog. Kaya baka kayo itatawa sa Tagalog ko. Medyo hindi po masyadong maayos. Pero gagawin ko po ang aking kaya dahil po ako ay lumaki sa Pampanga. Kapampangan yun. And then nasa din ako sa Davao, Bisaya yon. Kaya hindi pa ako nag-experience talagang mag-Tagalog pero nag-aaral din naman tayo ng Tagalog sa eskwelahan. Ang aking pong bigay na mensahe galing po sa 1 Peter chapter 1 verses 1 to 7 po. Gusto ko pong simulan ang sermon na ito sa isang istorya. May isang dalaga po na na-diagnose na sabi ng doktor sa kanya, siya po ay may cancer. At 3 buwan na lamang ang kanyang buhay. Siyempre ho, medyo nabahala yung babae at sa kanyang pag-iisip, sabi niya, siya ay maghahanda. So sa paghahanda po ng sarili niya, mga ari-arian, sa paghahanda ko ng kanyang pangyao, tinawag po niya yung pastor at sabi niya sa pastor kung anong gusto niya pong song or awitin ang kakantahin, kung anong damit niya at kung ano pong talata sa Biblia ang gusto niyang basahin. Pero po sa kanya, ang pinaka-importanting sinabi po niya sa pastor, sabi niya, kung pwede, kapag po ay siya ay nasa ataol or kabaong, sabi niya, kung buksan po yung nakabukas, at sabi niya, at kung pwede, sabi niya, maglagay ng tinidor. Maglagay ng tinidor sa kanyang kamay para kapag tumingin ang mga tao sa kanya, abang siya ay nakahiga, makita nila na, hoy, bakit may tinidor? Bakit may hawak na tinidor? Ang pastor po, siyempre, kahit sino, nagulat din at tinanong niya, bakit gusto mong makita ka ng tao na meron kang tinidor sa kamay? Ang sagot po nung dalaga, sabi niya, alam po niyo, pastor, nung buhay pa ho ang aking lola, kapag po ay tapos ng kumain at nagliligpit na ng mga kagamitan, laging sinasabi ni lola na iwanan ninyo ang inyong tinidor. Ito po ang aking pinakapaboritong bahagi ng kainan namin, sabi ng dalaga. Ibig sabihin nito ay nakahanda si Lola ng matatamis. Maring dessert, maring ito ay biko, maring halaya, maring sapin-sapin, o leche plan. Ibig sabihin, kapag iniwan yung tinidor na may darating na mas masarap pa. Kaya gusto kong makita ng mga tao at magtaka sila kung bakit hawak ko ang tinidor sa loob ng kabaong. At gusto ko, pastor, ipaliwanag mo sa kanila, iwanan nyo ang inyong mga tinidor dahil mayroon pang the best na darating. Yan ang gusto niyang magawa. So naluha ang pastor at siya ay naiyak dahil sa pag-intindi ng babae sa buhay na mas masaya na ibibigay sa atin ng Panginoon, na marami kuminsan mga nakakatanda o mga nag-aral na hindi man nila alam yon. Gusto ko pong bigyan muna ng background story. Bakit si Pedro ang sumulat po nitong scripture na ito sa 1 Peter po. 1 Peter 5, sabi ni Pedro na nasa Roma, city of Rome, nung pong si Peter ang sumulat ng sulat na ito, diyam. Sa 1 Peter 5:13, sinabi ni Peter na sumusulat siya at ang mga kasama niya sa simbahan sa Babylon
ay nagpapaabot sa kanilang pagbati sa mga nakikinig sa kanya. Babylon, ang sabi ni Peter, para sa ano yun, siyudad ng Roma. Ano po yun? Para pong secret code ni Peter, ang tawag niya sa lungsod ng Roma. Kapital ho ng emperor ng mga Romano. Roman Empire sa English. Tirahan ho ng kanilang emperador. Ang pangalan ay Emperor Nero. Isa sa mga titulo ni Nero ay, ang tawag ko sa kanya noon ay Divi Filius. Yun po yung salitang Latino. Or sa Tagalog, anak ng Diyos. Kasi po nakaugalian ng mga Romano noon na sambahin ang kanilang emperador na bilang Diyos. Sa atin, tao lang. Pero noon ho, gusto nila sambahin. Yan daw, emperor ay isang Diyos. So, ang pagsamba sa emperador ay sa kanila po ay pinaka-importante sa relihiyon nila sa panahon ng Romano. So, makikita nyo na yan po ay maging problema sa bagong mga Kristiyano, mga iglesia ng mga Kristiyano, mga church. Mahirap pong gawin yun dahil sa atin po isa lamang ang Diyos. So, ang nangyari po nun, dahil ho hindi po sumusunod ang mga Kristiyano sa utos ng emperor, sila ho ay na-persecute. Sila ho ay pinarusahan, pinahirapan. Lalo na po ang mga Kristiyano, nagtago na sila dahil ho sila hinahanap. Sila po ay nagkaroon ng mga secret worship service sa mga bahay. Kaya hinahanap po ng mga Romano, kaya lang sabi nila, ay tumatago yung mga Kristiyano dahil sila ay mga kanibal. Kumakain sila ng mga laman ng tao at iniinom ang dugo. Dahil hindi nila naintindihan ang turo ng communion. Kaya po when we take yung simbolo ng bread at saka po yung wine, hindi ho naintindihan. Kaya ngayon, sinabi ng mga Roman authorities na ito po ay mga masasamang tao kumakain ng mga tao. Kaya ngayon ho, maraming pinapatay si Nero. Yun po ang simula ng mga persecution sa mga Kristiyano. Actually po, 200 years. Lahat ng mga emperador pagtapos ni Nero, talaga hong pinahirapan ang mga Kristiyano. 200 taon na persecution. Kaya ho sila talaga ay nahirapan. So yun po ang background, yun po ang reason, ang layunin ng sulat ni Pedro sa kanila. Dahil sa paghihirap na dinaranas ng mga Kristiyano, gumawa ng sulat si Pedro para po ito ay basahin sa mga simbahan para ho palakasin ang kanilang loob. At mapapansin natin ang kakaibang tawag ni Peter sa mga Kristiyano. Basahin ko po sa 1 Peter 1, verse 1, versikulo 1. Sabi ni Peter po, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia, sabi niya. So tinawag ng apostle na Peter ng mga Kristiyano na mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan. Sa English po, pag sinabing nakikipamayan, ay basically po gusto sabihin nun yung exiles of dispersion. Exile. Sa Tagalog po, yung mga tinapon sa ibang lugar. Example po, nung parusahan si Jose Rizal na mga Kastila, na exile po siya, meaning tinapon po si Rizal sa isla ng Dapitan. Ang ilan sa mga Kristiyanong nakatira sa simbahan na sinulatan ni Peter sa Galacia at sa Ponto at iba pa po, ay maaaring sapilitan po silang pinaalis sa mga bayan na dati nilang tinatirhan para hong na-kick out sila. Tinapon sila sa mga lugar na aking nabanggit o ni Pedro. Ang ilan naman po ay maaaring kusang loob na lumipat ng tirahan
dahil sa hirap ng kanilang karanasan o naranasan na bilang Kristiyano sa hirap po. At ganun pa man, tayong sumasamba, tayong nanalangin at tumitingin kay Jesus, sabi ni Peter, ay mga hinirang ng Diyos. Mga hinirang ng Diyos. Maalala natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa huling gabing kasama siya bago siya ipako sa krus. Sabi ni Jesus, hindi ninyo ako pinili. Ako ang pumili sa inyo. Nasa John chapter 15 verse 16 po yun. Ulitin ko po, sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ibig sabihin po nito na may layunin. Kapag tayo ang pinili ng Diyos, may layunin ang Diyos para sa inyo. Para sa atin lahat. Para sa buhay natin. Naninirahan ka man sa iba-ibang lugar. Kagaya nitong mga Hudyo, mga Kristiyano at that time sa Rome. Naninirahan man sa ibang lugar. Stranger or estranghero ka man. Sa mga kapitbahay mo, hindi ka kilala sa iyong baryo o anuman. Pero sabi ni Peter, pero kilala ka ni Jesus. Nakaukit sa palad ng Diyos ang iyong pangalan. Isaiah 49:16. Napakagandang basahin po, no? Sabi niya, nakasulat ang iyong pangalan sa palad ng Diyos. Wow. Tapos sabi po ni Peter sa verse 5, yung 1 Peter 1 verse 5, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang iniintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Wow. Sabihin ho na sa kabila ng hirap na dinaranas nating mga Kristiyano, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Huwag mawalan ng pag-asa dahil hindi lang tayo kilala ng Diyos, kundi iniingatan niya tayo. Ito ang isang ibig sabihin ng nakaukit sa palad ng Diyos ang iyong pangalan. Hindi lang niya nababasa ang ating pangalan sa kanyang palad, pero ito ay kanyang iniingatan. Wow! Sa kabila ng hirap na dinanas natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yun ang mensahe ni Pedro sa atin. Ito ang isa sa ibig sabihin ng nakaukit ang ating pangalan. Kung sino ka man, anong pangalan mo, nandun ang pangalan mo sa palad ng Diyos. Nasa tabi mo ang Diyos, araw-araw, nasa puso, at bawat sandali, ikaw ay nasa kanyang pag-iingat. Nangangahulugan ito na saan man sila nakatira. Sabi ni Peter, exiled man, kahit saan, sila pa rin ang hinirang ng Diyos. Chosen, pinili. At kailanman, hindi sila kakalimutan ng Panginoon. At palagi silang iingatan. Kaya sino ka mang nakikinig ngayon, saan ka man galing, ano man ang lahi, ano man ang salita mo, ano man yung background mo, ikaw ay anak ng Diyos at hinirang at pinili bilang kasama sa bayan at kaharian ng Diyos. Yun ang sabi ni Peter. Hindi niya pinangako sa atin na kapag tayo naging Kristiyano na mawawala ang ating mga problema or ililigtas tayo sa lahat ng paghihirap. Hindi yun ang sinabi. Ang pangako ng Diyos ay lagi niya tayong sasamahan, lalo na sa oras ng kagipitan. At gagawa siya ng paraan. Gagawa ng paraan
para malampasan natin lahat ng kahirapan. At higit sa lahat, mamamatay man ang ating katawan, itong katawan natin, mawawala man, ililigtas at ihahanda ng Diyos ang ating kaluluwa para sa ating kaligtasan. We will have a resurrection, new body, immortality, immortal life. Sabi ni Peter sa verse 6, ito ay dapat niyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok, sabi niya, sa maikling panahon. So inaanda rin niya yung mga isip ng mga tao na kasi alam ng Espiritu na binigay itong mensahe kay Pedro na may mga darating na paghihirap, kaya inahanda ang kanilang puso. Ito rin ay sa aking palagay panggising sa mga taong natutulog. Dahil nakikita na yung mga hirap na pagsusubok, may mga natutulog pa rin. Kaya ginigising ni Pedro ito. Ngayon na ang panahon para tayo'y magising at tumingin kay Jesus at umasa sa Kanya. Verse 6, sabi nga niya rito na ikagalak daw natin kapag tayo nagdaranas ng pagsubok. Mahirap minsan intindihin yun. Paano tayo magagalak sa ating paghihirap? You know? Parang hindi naman sinabi ni Peter na sabihin na, hey, masakit aking pakiramdam, napakasaya ko, hey, naghihirap ako, ako'y natutuwa. Hindi ganon. Hindi naman tayo ganon kabaliw. You know? O kagaya may mga taong parang naliligayahan dahil sa kahirapan. Hindi ganon. Naniniwala akong mayroong at least dalawang dahilan, 2 reasons na dapat tayong magalak sa ating paghihirap. Unang-una, number 1, may kahulugan o pakinabang ang ating paghihirap na dinadaanan natin. Marinig ba niyan? May kahulugan at may pakinabang ang paghihirap natin sa mga dinadaanan nating paghihirap. Sabihin yung 1 Peter 1, 6-7 po. Ito'y dapat ninyong ikagalak dahil maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay o kung ito ay pure gold. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto, di ba? Ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Yun ang promise ng God. May kahulugan, may purpose siya. So bilang isang Kristiyano na pinili ng Diyos, hindi walang saysay ang paghihirap natin, ang ating dinaranas. Hindi walang saysay. Ito ay may layunin. So bilang isang Kristiyano, ang paghihirap natin ay may kahulugan at pakinabang. Ang paghihirap natin ay gaya ng paghihirap ng isang babaeng nanganganak. For example, babae nanganganak pagtapos ng sakit, pagtapos ng pagod, ay may bungang baby, sanggol. Sabi nga ni Pedro, ang paghihirap natin ay gaya ng ginto na isinalang sa apoy para maging dalisay. Another example po, kilala nyo si Senador Manny Pacquiao. At alam natin na ang hirap ng dinaraanan niya kapag siya'y naghahanda sa kanyang laban. Sabi niya, gumigising siyang napakaaga para mag-jogging in the morning po. At siya po ay nagsi-sit up. Now, hindi lang po isang araw, pero sabi niya, libo-libong sit-ups ang ginagawa niya araw-araw para maghanda. Hindi lang yon. Umiiwas pa si Manny Pacquiao
sa mga pagkain na nakakasama sa katawan ng tao. Siya ay nag-eensanyo, siya po ay nagpa-practice ng sparring araw-araw, nag-i-sparring ng boxing yan, at siya ay nasasaktan. At kuminsan sa practice po niya, siya ay nasusuntok, tumutulo ang pawis, at kuminsan pag masakit ang kanyang dugo. Pero alam natin, may saysay ang kanyang paghihirap. Siya po ay naghahanda para siya ay manalo sa kanyang laban. At sa kanyang bawat na panalo, hindi lamang siya ang masaya, kundi pati na po ang buong bayan, lahat ng mga Pilipino, buong Pilipinas. Ganon din tayo. Sa ating tagumpay laban sa ating dinadaanang mga paghihirap, hindi lang tayo ang nagagalak, kundi pati ang buong sanlibutan at kalangitan. Si Jesus na ating tagapagligtas, ang Diyos na ating Ama, at ang banal na Espiritu na ating tagapagtanggol, sila ho ay nagagalak din. Yun po ang unang dahilan na may kahulugan ang ating paghihirap. That's number 1. Number 2 po, ang ating paghihirap ay pakikibahagi, pakikipag-isa, at pakikiramay sa paghihirap ni Jesus. Ulitin ko po yan. Ang ating paghihirap ay pakikibagay at pakikipag-isa at pakikiramay sa paghihirap ni Jesus. 1 Peter 4:12-13 po yun. Sabi ni Pedro, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y di pangkaraniwan. Don't be surprised, sabi niya, sa mga trials natin. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So, maaari nating isipin na walang saysay ang ating paghihirap. O, maaari nating sabihin na ang ating paghihirap ay pakikibahagi at sa paghihirap ni Jesus. Ang paghihirap ay siyang altar. Ang paghihirap ay siyang altar ng pakikipag-isa natin kay Jesus. Narinig po niyo, no? Na naghihirap si Jesus hindi para sa Kanya, pero para sa atin. Naghihirap din tayo para sa Kanya. At walang ibang paraan na mas malalim ang pagkakakilala natin kay Jesus kaysa sa pagkakilala natin sa Kanyang pamamagitan ng ating paghihirap. Kaysa sa pagkakakilala natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating paghihirap. Magandang layunin po yan. Second reason, higit na tatatag ang ating pananampalataya at higit na lalalim ang ating pangunawa sa tibay ng pagmamahal niya sa atin. We will understand much more how much Jesus loves us, kung gaano tayo kamahal ni Jesus pag naisip natin ang ginawa niya para sa atin. May naalala ba kayong tao na tumulong sa inyo kapag kagipitan? May naalala ba kayong taong iniwan kayo sa gitna ng kagipitan? Hindi ba? Nakikilala natin kung sino ang ating tunay na kaibigan sa oras ng kagipitan. Sa ating paghihirap, nakikilala natin ang tunay na lakas na pagiging anak ng Diyos. Ng lalim ng pakikikaibigan ni Jesus sa atin, ng pagtatanggol sa atin ng Espiritu ng Diyos. Pero nakikita rin ng Diyos ang ating tunay na pananampalataya sa Kanya. Gaano ba ka-importante si Jesus sa atin
sa kagipitan? Siya ba siya ba ang ating pinupuntahan at sa kanya ba tayo nananalig sa kagipitan, o tayo we turn around and leave him, we turn our backs, tayo tumatalikod sa kanya? Mga minamahal, sabi ni Peter sa atin, verse 3 po, sabi niya, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. New life po, bagong buhay, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Hope. We have hope, pag-asa. Sa gitna ng ating kagipitan, huwag tayong bibitaw sa ating pag-asa. Hold on to that hope. Ito ay buhay. Ito ay isang panibagong buhay. May layunin ang bawat pinagdadaanan natin. Huwag tayong tumiwalag sa pagmamahal ni Jesus. May kahulugan ang tagaktak ng ating pawis. May halaga ang bawat patak ng ating luha. Nakikisa at nakikibahagi at nakikiramay tayo sa paghihirap ng ating Panginoon. At siya rin ay nakikisa, siya rin ay nakikiramay at nakikibalikat sa pagbubuhat nating paghihirap natin na ating pinapasan. Sa gitna ng ating paghihirap, makikita natin ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag nating kalimutan kung sino tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Hinirang at piniling maging kanyang bayan at mamamayan sa kanyang kaharian. We are a chosen people, sabi sa Biblia. Kaya lakasan natin ang ating loob. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mahihiyang pumunta sa Kanya at humingi ng tulong, humingi ng saklolo. Help me, Father. Saklolo, Ama. Lakasan natin ang ating mga panalangin. Makibahagi tayo sa mga kapatid din nating naghihirap. Nakikita natin naghihirap. Tayo'y tumulong, makibahagi, sapagkat sa pakikibahagi natin sa kanila, nakikisa tayong muli sa ating Panginoong Jesus. Yun ang ginagawa ni Jesus, tumutulong din sa mahihirap. Kaya tayo ay, kapag tayo tumutulong sa mahirap, actually ginagawa din natin at sumasama tayo sa kanyang ginagawa. At sa higit sa lahat, lagi nating ituon sa ating isip na may darating pang walang kasing gandang bukas para sa ating lahat. Kabilang ng buhay na ito, meron pang the best na darating, what God promised. The best is about to come. Naalala ba yung tinidor na ito? Sabi nga nung dalaga na kapag nakikita ko yung tinidor, naisip ko na the best is yet to come. Merong maganda na hinahanda ang Panginoon na talagang matamis para sa atin. At dapat tayo ay huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Salamat po. At siguro, hopefully, dating panahon, pagtapos ng pandemic, ay ako rin ay makapasyal at makilala ko kayo.